Isang basong tubig lang siya, walang lasa. Ang boses ni Ricardo ay parang lason sa gitna ng anibersaryo nila. Habang si Maricel ay nagpapakapagod sa kusina, kay asawa niya ay nasa bisig na ng iba. Hindi alam ni Ricardo, ang tinitingnan niyang basura ay ang reyna ng mutimperyong dudurog sa kanya. Oras na para lumaban. Sino ang tunay na luluhod sa dulo? Letty, sweetheart, huwag mo na siyang alalahanin. Si Maricel ay parang isang basong tubig lang, walang lasa, walang kulay. Nakakasawa na ang amoy ng bawang at toyo na laging nakadikit sa balat niya. Magtiis lang tayo ng kaunti dahil ikaw ang wine na nagbibigay ng tamis sa buhay ko. Ang boses ni Ricardo sa voice record na yon ay parang isang matalim na balisong na dumaan sa puso ni Maricel. Nanunuot ang lamig sa kanyang mga daliri habang hawak ang cellphone. Pakiramdam niya ay unti-unting gumuho ang kisame ng kusinang yon sa kanyang ulo. Sa ibabaw ng kalan, dahan-dahang kumukulo ang niluluto niyang chicken pork adobo. Ito ang paborito ni Ricardo. Ito rin ang espesyal na putaheng inihanda niya para sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Maghapon siyang nagbabad sa palengke para makapili ng pinakamagandang klase ng karne. Matiyagang naghimay ng mga sangkap at tiniis ang init ng apoy para lamang masiyahan ang asawa sa kanilang pagdiriwang. Ang kanyang mga kamay ay may mga bahid pa ng uling at amoy ng pampalasa, mga bakas ng 10 taon niyang pagiging ilaw ng tahanan na tila naging isang madilim na kulungan na pala. Dahan-dahang nalaglag ang hawak niyang sandok sa sahig. Ang tunay na sakit ay hindi ang tunog ng pagkakahulog nito, kundi ang katahimikang sumunod. Isang nakabibinging katahimikan na nagpapatunay na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay itinuring lang na tubig na walang halaga. Ang lalamunan niya ay parang sinasakal ng isang mahigpit na buhol at ang bawat hininga niya ay may lasa ng pait. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak ng malakas. Ang mga luha niya ay tahimik na pumatak sa ibabaw ng lamesang may maayos na pagkakaset ng mga plato at baso. Tila nakikiramay sa kanyang pag-iisa. Narinig niya ang malakas na pagbukas ng pinto sa sala, kasunod ang mabibigat na yabag ni Ricardo. Walang pagbati, walang halik, walang pagkilala sa espesyal na araw na ito. Sa halip, naramdaman ni Maricel ang paglapit ng asawa at ang padaskol na paghagis nito ng isang maruming polo shirt sa kanyang balikat. Maricel, labhan mo ito agad. May mahalaga akong meeting bukas. At gusto ko, mabango iyan. At pakibilisan ang pagkain, pagod ako sa opisina. Utos ni Ricardo, habang hindi man lang tumitingin sa kanyang mga mata. Ang asawa niya ay mukhang kagalang-galang. Sa kanyang mamahaling suit, ang lalaking tinulungan niyang umangat mula sa pagiging isang simpleng empleyado. Ngunit ngayon ay hindi na siya makilala. Tiningnan ni Maricel ang asawa. Ang mukhang mahal na mahal niya, ngunit ngayon ay tila isang estranghero na lang. Napansin niya ang isang bahid ng lipstick sa kwelyo ng polo shirt na nasa kanyang balikat, isang kulay na hindi kailanman niya ginamit. Ang bawat hibla ng tela ay tila nangungutya sa kanya, nagpapaalala sa boses ni Letty sa recording na yon. Happy anniversary, Ricardo! Mahina at paos niyang sabi. Sapat na para marinig nito. Tumigil si Ricardo sa paglalakad, sandaling lumingon ng may halong inis at pagtataka. Anniversary? Maricel, stop being dramatic. Ang dami kong iniisip sa kumpanya. Huwag mo akong simulang kulitin sa mga ganyang bagay. Sapat na ang pinapakain ko sa'yo at may bahay ka. Pagkatapos ay tuluyan na itong pumasok sa banyo, iniwan si Maricel na nakatayo sa gitna ng kusinang puno ng bango ng pagkaing wala namang kasing pait ang kapalit. Marahan niyang hinawakan ang kanyang wedding ring na tila lumuwag na sa kanyang galing sa pagtatrabaho para sa pamilyang ito. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing lalim ng sugat na iniwan ng kataksilan, 10 taon ng pag-ibig, 10 taon ng pagiging baso ng tubig na laging handang pawiin ang uhaw niya.
Ngayon bang tuyo na ang balon ng aking pasensya? Kaya ko bang panoorin siyang mamatay sa uhaw habang itinatayo ko ang sarili kong karagatan? Nabalik lamang ang diwa ni Maricel nang marinig ang pag-agos ng tubig mula sa shower sa loob ng banyo. Doon, sa gitna ng usok ng kanyang niluluto, isang kakaibang init ang nagsimulang mabuo sa kanyang dibdib. Hindi na ito ang init ng pagmamahal, kundi ang apoy ng isang desisyong hindi na kailanman mababali. Ang kapal ng mukha mong magtimpla ng kape na kasing lamig ng pakikitungo mo sa anak ko. Maricel, magising ka nga sa katotohanan. Kung hindi dahil sa pamilya namin, baka hanggang ngayon ay namumulot ka pa rin ng tira-tirang pagkain sa kalsada. Ang tinig ni Doña Victorina ay parang basag na bubog na kumaskas sa pandinig ni Maricel ng umagang iyon. Hindi pa sumisikat ang araw ng tuluyan, ngunit ang bigat sa dibdib ni Maricel ay tila kasing bigat na ng buong mundo. Hindi siya nakatulog. Ang bawat salita sa recording na narinig niya kagabi ay paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, tila mga alon na unti-unting tumitibag sa kanyang pagkatao. Nakatayo siya sa harap ng lababo, ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto, ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling blangko. Hinawakan niya ang mainit na takure, tila hindi na nararamdaman ang init na dumadaloy sa kanyang palad. Sa harap niya, si Doña Victorina ay nakaupo sa hapagkainan. Suot ang kanyang mamahaling satin na pantulog. Ang kanyang mga daliri ay puno ng mga singsing na tila nagpapatunay ng kanyang kapangyarihan sa loob ng bahay na ito. Inilapag ni Maricel ang tasa ng kape sa harap ng kanyang biyenan. Ang bawat galaw niya ay maingat, ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay puno ng pag-aalinlangan. Naalala niya kung paano siya kinuha ng pamilyang ito 10 taon na ang nakalilipas ng mamatay ang kanyang mga magulang. Itinuring niya silang mga tagapagligtas. Ang kanyang utang na loob ay naging isang kadena na nagtali sa kanya sa pagiging isang sunod-sunuran. Pasensya na po, Mama. Marami lang po akong iniisip. Mahinang tugon ni Maricel. Ang boses niya ay halos isang bulong na lamang. Isang matunog na singhal ang ibinigay ng matanda bago nito tinabig ang tasa. Ang kape ay tumapon sa malinis na mantel. Dahan-dahang kumakalat ang maitim na mantsa na tila sumisimbolo sa dumi na unti-unting bumabalot sa kanilang tahanan. Walang bakas ng pagsisisi sa mukha ni Doña Victorina. Sa halip, lalong tumalim ang kanyang tingin. Huwag mo akong masagot-sagot ng pasensya. Ang kailangan ng anak ko ay isang asawang marunong magdala ng karangalan. Hindi isang piping katulong na tulad mo. Alam mo ba na hirap si Ricardo sa kumpanya dahil sa kakulangan mo ng koneksyon? Kung si Letty lang ang napangasawa niya. Biglang huminto ang matanda. Tila natauhan sa kanyang sinabi, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Tumingala si Maricel. Kung si Letty po ang napangasawa niya, ano po ang mangyayari, Mama? Ang katahimikan sa pagitan nila ay nabasag lamang ng yabag ni Ricardo pababa ng hagdan. Hindi man lamang tinapunan ng tingin ni Ricardo ang tumapong kape o ang namumutlang mukha ng kanyang asawa. Dumiretso siya sa kanyang ina at hinalikan ito sa pisngi. Isang eksenang nagpaparamdam kay Maricel na siya ay isang anino lamang sa sarili niyang pamamahay. Ricardo, iho, kailangan na nating ayusin ang tungkol sa panunuluyan ni Letty dito. Wika ni Doña Victorina, ang boses ay naging matamis na parang pulot. Kailangan niya ng gabay, lalo na sa kanyang kalagayan. Napatitig si Maricel sa kanyang asawa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa ilalim ng lamesa, pilit na itinatago ang galit na gustong sumabog. Ang kalagayan ni Letty? Ang tinutukoy ba nila ay ang bunga ng kataksilan na narinig niya kagabi? Ang hapdi sa kanyang puso ay lumalim. Tila isang muikim na unti-unting itinutusok sa pinakamakasakit na bahagi ng kanyang kaluluwa. Letty is coming here today, Maricel. Malamig na pahayag ni Ricardo habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin sa sala. Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena. Kailangan niya ng katahimikan at alaga.
ituring mo siyang bisita o kung maaari ay kapatid. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maricel, isang ngiting hindi nakita ng dalawa. Tumingin siya sa labas ng bintana at napansin ang isang itim na sedan na nakaparada sa tapat ng kanilang gate. Hindi ito pamilyar na sasakyan, ngunit may kung anong kaba ang dumaan sa kanyang dibdib nang makita ang isang lalaking nakauniporme na nakatayo sa tabi nito, tila may hinihintay. Nabalik lamang ang kanyang atensyon nang muling magsalita si Ricardo. Ang boses nito ay puno ng babala. "Narinig mo ba ako, Maricel? Ayusin mo ang kwarto sa tabi ng satin. Ayaw kong makarinig ng kahit anong reklamo." Nanatiling nakatayo si Maricel sa gitna ng kusina habang ang mag-ina ay nagpapatuloy sa kanilang usapan tungkol sa pagdating ng ibang babae. Ang bawat salita nila ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang krus. Marahan niyang inabot ang isang baso ng tubig sa lababo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mantsa ng kape sa mantel. Hanggang kailan ko ba kailangang lunukin ang sarili kong dignidad para sa utang na loob na wala namang katapusan? Ang tubig na itinuturing nilang walang lasa ay siya ring tubig na maaring lumunod sa kanilang lahat. Sa oras na maging isang malakas na agos na ako. Habang papaalis si Ricardo patungo sa trabaho, muling lumingon si Maricel sa misteryosong sasakyan sa labas. Nakita niyang bahagyang bumaba ang bintana ng sasakyan at isang kamay ang nagbigay ng isang maingat na saludo sa kanya bago ito mabilis na umalis. Isang lihim na ngiti ang hindi niya napigilan. Hindi lang pala siya ang nagmamasid. Ngunit ang muling pagpasok ni Letty sa kanyang isipan ay nagdala ng panibagong alon ng sakit. Letty is coming. Today, huwag mong kalimutang bumili ng sariwang isda, Maricel. At siguraduhin mong malinis ang banyo bago dumating si Letty mamayang hapon. Ayaw kong may masabi ang bisita ko sa bahay na ito. Ang utos ni Ricardo bago ito tuluyang umalis ay tila isang malabong ingay na lamang sa pandinig ni Maricel. Tumango siya, hindi dahil sa pagsunod, kundi dahil ito na ang huling beses natatanggap siya ng utos mula sa lalaking ito. Sa loob ng 10 taon, ang apron na suot niya ay naging kapa ng kanyang pagtitiis. Ngunit ngayong araw, ang telang ito ay tila naging kasing bigat ng isang kadenang bakal. Dahan-dahang tinanggal ni Maricel ang kanyang apron at maingat na itinupi ito sa ibabaw ng lababo. Kinuha niya ang kanyang lumang bag, ngunit sa loob nito ay hindi listahan ng bibilhin sa palengke ang naroon. Sa halip, isang gintong card na may simpleng titik na M ang nagniningning sa dilim ng kanyang bag. Lumabas siya ng bahay, hindi patungo sa maingay at maputik na palengke, kundi patungo sa gitna ng naglalakihang gusali sa Makati. Habang lulan ng taxi, pinanood niya ang pagbabago ng paligid mula sa masikip na eskinita ng kanilang subdivision patungo sa malalawak at makintab na kalsada ng sentro ng komersyo. Kasabay ng paglayo ng sasakyan ay ang unti-unting paglayo rin ng kanyang kalooban sa imahe ng isang api at kawawang asawa. Tumigil ang taxi sa harap ng isang matayog na gusaling yari sa salamin na tila humahalik sa langit. Sa itaas nito, nagliliyab ang pangalang M. Empire. Sa sandaling humakbang si Maricel palabas ng sasakyan, ang kanyang likod ay dahan-dahang lumingkad. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha ngayon ay naging kasing talas ng kidlat. Ang security guard na nakatayo sa dambuhalang pintuan ay agad na tumuwid ng tayo at nagbigay ng isang magalang na pagbati. Hindi na niya kailangang magpakita ng pagkakakilanlan. Ang bawat empleyadong nadadaanan niya sa lobby ay humihinto, yumuyuko, at bumubulong ng may halong pagkamangha. Magandang umaga, Madam Maricel. Welcome back po. Pumasok siya sa loob ng isang pribadong elevator na mabilis na nagdala sa kanya sa pinakamataas na palapag. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ni Mang Teryo, ang kanyang matapat na kanang kamay na matagal nang naghihintay sa kanya. Handa na po ang lahat sa loob, Madam.
Kanina pa po tumatawag ang mga bangko tungkol sa mga utang ni Sir Ricardo. Ulat ni Mang Teryo habang sumasabay sa kanyang paglalakad. Pumasok si Maricel sa kanyang malawak na opisina. Sa isang sulok, nakahanda ang isang mamahaling black blazer na yari sa pinakamahal na tela. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang lumang cardigan at isinuot ang blazer. Sa harap ng salamin, hindi na ang asawa ni Ricardo ang nakita niya, kundi ang reyna ng isang imperyong siya mismo ang nagtayo sa gitna ng kanyang mga gabi ng pagpapakasakit. Mang Teryo? Tawag niya. Ang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Ipadala ang memo sa lahat ng ating subsidiary companies. Itigil ang lahat ng credit lines na nakakonekta sa kumpanya ni Ricardo. Bawiin ang lahat ng suporta sa kanilang susunod na proyekto. Gusto kong malaman niya kung gaano kabilis matuyo ang lupa kapag tumigil ang pag-agos ng tubig na inaakala niyang walang kwento. Masusunod po, madam, sagot ni Mang Teryo na may lihim ng ngiti. Alam ng matanda ang lahat ng pasakit na dinanas ni Maricel at alam niyang oras na para sa paniningil. Naupo si Maricel sa kanyang swivel chair at tumingin sa malawak na tanawin ng lungsod sa labas ng bintana. Ang kanyang ama ay isang magaling na negosyante na dinaya ng pamilya ni Ricardo noon, kaya siya naging ulila at mahirap. Ang pagpapakasal niya kay Ricardo ay bahagi ng kanyang plano, ngunit ang pagmamahal na ibinigay niya ay totoo. Isang pagkakamaling hinding-hindi na niya uulitin. Nabalik lamang ang kanyang atensyon nang tumunog ang isang abiso sa kanyang private tablet. Isang larawan ang ipinadala ng kanyang mga tauhan. Doon, nakita niya si Ricardo at Letty sa loob ng isang mamahaling jewelry shop. Hawak ni Ricardo ang kamay ni Letty habang isinusuot dito ang isang dambuhalang diamond ring. Isang sing-sing na mas malaki at mas makinang kaysa sa wedding ring na ibinigay nito sa kanya 10 taon na ang nakalilipas. Ang kislap ng diamante sa screen ay tila nanunuya sa kanya, nagpapaalala sa dilim at usok ng kusinang iniwan niya kaninang umaga. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa gilid ng mesa, hanggang sa ang kanyang mga kuko ay tila bumaon sa matigas na kahoy. Sige Ricardo, ibigay mo sa kanya ang lahat ng bituin sa langit. Hindi mo alam, ang bawat kislap ng hiyas na yan ay binabayaran mo na pala ng sarili mong pagbagsak. Ngunit may isang bagay sa larawan ang kumuha ng kanyang pansin. Isang pamilyar na mukha sa background ng shop na tila may lihim ding kinakausap sa telepono habang nakatingin sa magkasuyo. Sino ang taong ito? At bakit tila mas marami pa siyang alam tungkol sa kataksilan ni Ricardo kaysa sa inaakala ko? Bakit nakatayo ka lang dyan? Kunin mo ang mga bag ko at dalhin mo sa taas. Siguraduhin mong walang gasgas ang mga yan dahil mas mahal pa yan sa buong buhay mo. Ang boses ni Letty ay kasing talas ng baging na may tinik. Pumupunit sa katahimikan ng sala ni Maricel. Katatapos pa lamang makauwi ni Maricel mula sa kanyang opisina sa M-Empire, ang lugar kung saan siya ay sinasamba. Ngunit pagtapak niya sa loob ng sariling tahanan, ang korona niya ay tila pinalitan muli ng isang maruming basahan. Nakatayo sa harap ng pinto si Letty, suot ang isang hapit na pulang damit at sapatos na may matutulis na takong. Sa likod niya ay 4 na malalaking maleta na tila nagpapahayag na hindi lamang siya bibisita, kundi mananakop. Ang amoy ng kanyang pabango ay napakatapang. Tila sinasakalang bango ng mga sariwang bulaklak na itinanim ni Maricel sa hardin. Hindi agad nakakibo si Maricel. Tiningnan niya ang mga maleta, pagkatapos ay ang mga mata ni Letty na puno ng pagmamalaki at pang-uuyam. Ang kamay ni Maricel ay bahagyang nanginig sa loob ng kanyang bulsa. Hinahawakan ang gintong card na simbolo ng kanyang tunay na kapangyarihan. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya. Ang hangin ay parang may kasamang abo ng kanyang nasunog na dangal. Narinig mo ba ang sinabi niya, Maricel? Huwag kang tatanga-tanga dyan. Dagdag ni Doña Victorina na noon ay pababa ng hagdan. Mabilis na lumapit kay Letty at hinalikan ito sa pisngi ng may malapad na ngiti.
Hayaan mo na ang katulong natin ang mag-asikaso niyan, Letty sweetheart. Halika na sa kusina. Nagpaluto ako ng espesyal na merienda para sa'yo. Ang salitang katulong ay tumama sa dibdib ni Maricel na parang isang malamig na hampas ng bakal. Siya ang asawa. Siya ang nagpundar ng kalahati ng mga gamit sa bahay na ito. Ngunit sa harap ng babaeng ito, siya ay naging isang anino na lamang na walang mukha. Dahan-dahang lumapit si Maricel at binuhat ang unang maleta. Ang bigat nito ay tila sumasalamin sa bigat ng bawat taon na tiniis niya sa pamilyang ito. Habang paakyat siya sa hagdan, narinig niya ang tawanan ni Letty at Doña Victorina sa baba. Bawat baitang ng hagdan ay tila isang hakbang patungo sa dulo ng kanyang pasensya. Nang makababa si Maricel, nadatnan niya ang tatlo sa hapagkainan. Naroon na rin si Ricardo na ngayon ay masayang pinagsisilbihan ng merienda si Letty. Ang eksenang yon ay parang isang madilim na pelikula. Ang asawa niya, ang biyanan niya, at ang kabit. Tila isang masayang pamilya. Habang siya ay nakatayo sa gilid, naghihintay ng susunod na utos. Maricel, gawan mo ng tsaa si Letty. Gusto niya ng mainit, pero huwag masyadong matapang. Alam mo namang kailangan niyang mag-ingat para sa baby. Utos ni Ricardo nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Kumuha si Maricel ng tasa at dahan-dahang nagtimpla ng tsaa. Ang tunog ng pagbuhos ng mainit na tubig sa porselana ay ang tanging musikang naririnig sa gitna ng kanyang galit. Inilapit niya ang tsaa kay Letty. Ngunit bago pa man ito tuluyang mailapag, biglang gumalaw ang kamay ni Letty. Ang mainit na tsaa ay tumalsik, hindi sa mesa, kundi sa kamay at sa suot na bestida ni Maricel. Ang hapdi ng init ay agad na nanuot sa kanyang balat. Ngunit ang mas masakit ay ang malakas na pagtili ni Letty na tila siya ang biktima. Ouch! Ricardo, tingnan mo ang asawa mo. Sinasadya niyang pasuhin ako. Paano kung natapon ito sa tiyan ko? Paano ang baby natin? Umiiyak na sumbong ni Letty habang pilit na itinatago ang isang mapanuyang ngiti sa likod ng kanyang mga palad. Agad na tumayo si Ricardo at marahas na tinabig ang kamay ni Maricel. Ano ba ang problema mo, Maricel? Ganyan ka na ba kasama? Pati ang bata na walang kinalaman, gusto mong saktan? Kung hindi mo kayang tanggapin si Letty dito, baka ikaw ang dapat umalis. Nanatiling tahimik si Maricel habang pinagmamasdan ang pamumula ng kanyang kamay dahil sa paso. Hindi siya kumibo. Ang bawat salita ni Ricardo ay tila isang huling pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang relasyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Letty. Nakita niya ang kislap ng tagumpay sa mga mata ng babae, ngunit nakita rin niya ang isang bagay na hindi dapat naroon. Isang bahagyang panginginig ng mga daliri ni Letty nang mabanggit ang salitang baby. Pasensya na, mahinang sabi ni Maricel. Ang kanyang boses ay tuyo at walang emosyon. Lilinisin ko na lang. Lumuhod si Maricel para punasan ang natapon na tsaa sa sahig. Habang nasa ibaba siya, napansin niya ang isang maliit na papel na nahulog mula sa bulsa ni Letty nang tumayo ito para magsumbong kay Ricardo. Mabilis itong kinuha ni Maricel at itinago sa kanyang palad. Nang makabalik siya sa kusina, binuksan niya ang papel. Ito ay isang resibo mula sa isang kilalang kasino. Isang halagang hindi kayang bayaran ng isang simpleng sekretarya. At sa likod nito, may nakasulat na mensahe. Bayaran mo ang utang mo sa loob ng 3 araw o malalaman ng asawa mo ang totoo. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa likod ni Maricel. Ngunit kasunod nito ay isang matamis na pait ng pag-asa. Tumingala siya sa kisame. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa gitna ng dilim ng kusina. Ang hapdi sa kanyang kamay ay tila naging gasolina na nagpaliyab sa kanyang desisyon. Gaano kaya katagal kayang panindigan ng ahas na ito ang kanyang pagbabalat kayo? At gaano kaya kasakit para kay Ricardo kapag nalaman niyang ang anghel na ipinalit niya sa akin
ay isa palang dambuhalang pagkakamaling sisira sa kanyang buhay. Nabalik ang diwa ni Maricel nang marinig niya ang malakas na tawa ni Letty mula sa sala. Tila ipinagmamalaki ang kanyang bagong kaharian. Hindi alam ng lahat, ang reyna ay hindi pa tuluyang umaalis. Naghahanda lang siya para sa isang pagsabog na walang ititira. Maricel, kailangan mong lumipat sa bodega. Simula ngayong gabi, doon mo muna ilalagay ang mga gamit mo dahil kailangan ni Letty ng mas malaking espasyo at komportableng kama para sa kanyang pagbubuntis. Ang boses ni Ricardo ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng kanilang silid, ngunit ang bawat salita niya ay tila bagang naglalagablab na uling sa pandinig ni Maricel. Nakatayo siya sa gilid ng kanilang kama. Ang kamang naging saksi sa 10 taon ng kanilang pagsasama, ang kamang siya mismo ang pumili at binayaran mula sa kanyang unang sahod noon. Ngunit ngayon, ang kanyang karapatan sa sariling silid ay kasing nipis na lamang ng papel na nilulukot at itinatapon sa basurahan. Hindi sumagot si Maricel, na natili siyang nakatingin sa kanyang asawa na abala sa pag-aayos ng mga gamit ni Letty sa loob ng kanilang closet. Ang bawat damit ni Maricel na dati ay maayos na nakasabit doon ay padaskol na inilabas ni Ricardo at itinambak sa isang lumang balikbayan box sa sahig. Ang kawalang-galang na ito ay hindi na bago, ngunit ang sakit na dulot nito ay tila laging sariwa, tila isang sugat na paulit-ulit na binubuksan. Narinig mo ba ako, Maricel? Huwag kang tumayo lang dyan na parang tuod. Magpasalamat ka pa nga at hindi ka namin pinalalaya sa bahay na ito sa kabila ng pagiging inutil mo. Dugtong ni Doña Victorina na nakasandal sa pintuan habang masayang pinagmamasdan ang bawat piraso ng damit ni Maricel na itinatambak sa sahig. Ang bodega ay malinis naman. Sapat na yon para sa isang tulad mo. Isang dahan-dahang pagtango ang ibinigay ni Maricel. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Isang pader ng yelo na itinatago ang nagngangalit na dagat sa loob. Marahan niyang binuhat ang kahon ng kanyang mga gamit. Sa bawat hakbang niya palabas ng silid na yon, nararamdaman niya ang pagpigtal ng huling hibla ng kanyang pag-ibig para kay Ricardo. Sa loob ng madilim at masikip na bodega, inilapag ni Maricel ang kanyang mga gamit. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Ngunit kakaiba, mas naramdaman niya ang kalayaan sa loob ng maliit na kwartong ito kaysa sa malawak na silid na punong-puno ng kasinungalingan. Naupo siya sa isang lumang silya at dahan-dahang binuksan ang isang maliit na kahon ng mga alaala. Doon, nakita niya ang kanilang wedding photo. 10 taon na ang nakalilipas. Ang Maricel sa larawan ay puno ng pag-asa. Nakangiti habang nakahawak sa braso ng isang lalaking akala niya ay kanyang proteksyon. Hinaplos niya ang mukha ng batang Maricel sa larawan, tila humihingi ng tawad sa lahat ng sakit na hinayaan niyang maranasan nito. Pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, ibinaligtad niya ang larawan at inilapag ito sa mesa nang nakaharap sa baba. Ang kabanatang yon ng kanyang buhay ay formal na niyang tinapos sa kanyang isipan. Sa kabilang bahagi ng bahay sa hapagkainan, naririnig ang tawanan ni Ricardo, Letty at Doña Victorina. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling plato ay tila isang pagdiriwang ng kanilang akalang tagumpay. Ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan, biglang tumunog ang cellphone ni Ricardo. Ang masayang mukha nito ay biglang napalitan ng pagtataka at kaba. Bakit? Anong ibig mong sabihin na hindi natin ma-access ang corporate funds? Tanong ni Ricardo sa kausap sa telepono. Ang kanyang boses ay tumaas ng bahagya. Imposible! Ang Empire ay kaka-approve lang ng aming credit line kagabi. Napatigil sa pagkain sina Letty at Doña Victorina. Ang katahimikan sa hapagkainan ay naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Si Ricardo ay patuloy na nakikipagtalo sa telepono.
Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at takot. Hindi niya alam, ang inutil na asawang itinapon niya sa bodega ay kasalukuyang nakatingin sa screen ng sarili nitong tablet sa dilim. Pinapanood ang bawat pagbagsak ng numero sa account ng kumpanya ni Ricardo. Matapos ang ilang sandali, lumabas si Maricel mula sa bodega. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mukha ay kalmado na parang salamin ng tubig. Lumapit siya sa hapagkainan kung saan si Ricardo ay tila nawawala na sa sarili habang pilit na tinatawagan ang bangko. "Ricardo!" Tawag ni Maricel sa mahinang boses. "Ano ba, Maricel? Hindi mo ba nakikitang may problema ako? Bumalik ka sa bodega." Sigaw ni Ricardo nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Hindi natinag si Maricel. Inilapag niya ang isang pulang sobre sa tapat ng plato ni Ricardo. Ang kulay nito ay kasing tingkad ng dugo, kasing bagsik ng isang babala. "Ano ito?" Inis na tanong ni Ricardo, sabay hablot sa sobre. "Ang regalo ko para sa ating anibersaryo. Medyo huli na, pero sigurado akong ito ang pinakakailangan mo sa oras na ito." Sagot ni Maricel. Ang kanyang boses ay may himig ng isang mapait na tagumpay. Binuksan ni Ricardo ang sobre nang may panginginig ang mga daliri. Ngunit sa halip na sulat ng pagmamahal o pagmamakaawa, ang tumambad sa kanya ay isang dokumento na may opisyal na selyo ng M-Empire. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang hininga ay tila tumigil nang mabasa ang unang pangungusap. Ang kumpanyang inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay pagmamay-ari na pala ng isang taong hinding-hindi niya inaasahan. Tumingala si Ricardo kay Maricel. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang salitang lumalabas. Sino ba talaga ang babaeng nasa harap niya? "Ano itong kalokohang ito? Maricel, anong ibig sabihin nito?" Ang sigaw ni Ricardo ay yuyumanig sa buong hapagkainan. Tila isang kidlat na tumama sa gitna ng kanilang hapunan. Ang papel na galing sa pulang sobre ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Ang bawat letra doon ay tila nagiging apoy na tumutupok sa kanyang huling pag-asa. Sa dokumentong yun, malinaw na nakasaad ang formal na pagputol ng lahat ng kontrata at credit lines ng M-Empire sa kumpanya ni Ricardo dahil sa unethical conduct at financial instability ng kliyente. Hindi kumibo si Maricel, na natili siyang nakatayo sa gilid, ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa harap. Ang hitsura niya ay ang tipikal na masunuring asawa, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lalim ng isang madilim na bangin. Ang katahimikan niya ay lalong nagpagalit kay Ricardo. "Bakit nasa iyo ito? Paano mo nakuha ang dokumentong ito mula sa M-Empire?" Muling hiyaw ni Ricardo habang ang pawis ay dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang noo. "Ito ang kumpanyang inaasahan kong magliligtas sa atin mula sa pagkalugi. At ngayon ay binabawi nila ang lahat." "Maricel, magsalita ka." "Nakita ko lang po iyan sa tapat ng pinto kaninang umaga, Ricardo." Mahinang sagot ni Maricel. Ang boses niya ay walang kahit anong emosyon. "Akala ko ay mahalaga, kaya ibinigay ko sa'yo. Hindi ko alam na yan pala ang magiging sanhi ng iyong ikagagalit. Walang kwenta, inutil ka talaga." Singhal ni Doña Victorina sabay hablot sa papel. Nang mabasa ng matanda ang nilalaman, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na biglang nagising sa katotohanan. "Ricardo, anak, kapag nawala ang suporta ng M-Empire, paano na ang mga utang natin sa bangko? Paano na ang bahay na ito? Isinanla natin ang titulo nito para sa huling proyekto mo." Sa kabilang dako, si Letty ay hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik mula kay Ricardo patungo sa mamahaling bag na nasa tabi niya. "Ricardo, babe, paano naman ang allowance ko? Sabi mo ay bibili tayo ng bagong sasakyan bukas para sa check-up ko? Hindi pwedeng mawalan tayo ng pera ngayon." Tiningnan ni Ricardo si Letty nang may halong inis. Sa kauna-unahang pagkakataon,
Ang boses ng babaeng dati ay musika sa kanyang pandinig ngayon ay tila isang nakakarinding ingay. Pera? Pera ba agad ang iniisip mo, Letty? Nakikita mo bang gumuho na ang mundo ko? Ang malakas na pagbagsak ng kamay ni Ricardo sa mesa ay nagdulot ng pagtalon ng mga kubyertos na lumikha ng isang matunog na pagkiskis ng metal sa porselana. Ang ingay na yon ay tila hudyat ng pagsisimula ng gulo sa loob ng kanilang tahanan. Nagpalitan ng masasakit na salita ang mag-ina at si Letty, habang si Maricel ay dahan-dahang tumalikod at bumalik sa loob ng bodega. Sa loob ng kanyang munting silid, kumuha si Maricel ng isang piraso ng tinapay at isang baso ng tubig. Naupo siya sa sahig, sa tabi ng kanyang mga kahon. Walang ulam, walang espesyal na putahe, ngunit sa bawat kagat niya, nararamdaman niya ang tamis ng kalayaan. Ang bawat sigaw ni Ricardo sa labas ay tila isang papuri sa kanyang tagumpay. Kinuha ni Maricel ang kanyang private phone. Isang mensahe mula kay Mang Teryo ang bumungad sa kanya. Madam, nagsisimula na silang magpanik. Ang bangko ay maglalabas na ng notice of foreclosure sa loob ng 48 oras. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maricel. Tumingin siya sa maliit na bintana ng bodega kung saan tanaw ang madilim na langit. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng marahan. Ang tunog nito sa bubong ay tila isang banayad na palakpak para sa kanyang paghihiganti. Marahan niyang hinawakan ang kanyang leeg kung saan naroon ang isang luma at murang kwintas na ibinigay ni Ricardo noong bago pa lang silang magkakilala. Hinila niya ito ng mabilis. Ang manipis na kadena ay napatid ng walang kahirap-hirap. Inilapag niya ang kwintas sa sahig, sa tabi ng mga basura. Ang tubig na sinasabi mong walang lasa, Ricardo, ay siya ring tubig na unti-unting sisira sa pundasyon ng iyong kaharian. Bulong ni Maricel sa sarili. Nabalik lamang ang kanyang atensyon nang marinig ang isang malakas na kalabog sa pinto ng bodega. Si Ricardo ay nakatayo doon, ang mga mata ay nanlilisik at ang amoy ng alak ay nagsisimulang kumalat sa hangin. Maricel, alam kong may alam ka. Bakit kalmado ka lang? Bakit parang wala kang pakialam na maghihirap tayo? Paggewang-gewang na pumasok si Ricardo at hinawakan ng mahigpit ang balikat ni Maricel. Tumingin si Maricel ng diretso sa mga mata ng asawa. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi si Ricardo ang nakakita ng takot, kundi si Ricardo ang nakaramdam ng isang matinding kilabot sa lamig ng tingin ng kanyang asawa. Bakit ako mag-aalala, Ricardo? Tanong ni Maricel. Ang boses ay kasing talas ng isang labaha. Sabi mo naman, isa lang akong baso ng tubig. At ang tubig? Kahit anong mangyari, mananatili itong tubig. Pero ang wine na ipinalit mo sa akin, kapag natapon, wala na itong silbi, kundi ang mantsahan ang iyong buhay. Binitawan ni Ricardo ang balikat ni Maricel. Tila napaso sa mga salita nito. Lalabas na sana siya nang biglang tumunog muli ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Hello? Sino ito? Pagalit na sagot ni Ricardo. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at formal. Mula po ito sa legal department ng M-Empire. Tinatawagan namin kayo para ipaalam na ang lahat ng inyong assets, kabilang ang inyong bahay, ay nasa ilalim na ng aming pamamahala simula ngayong gabi. Napaupo si Ricardo sa sahig ng bodega sa tabi ng mga lumang gamit ni Maricel. Ang kanyang mundo ay formal nang nagdilim. Ngunit ang mas nakakapanghilakbot ay ang tanong na pumasok sa kanyang isip. Paanong ang M-Empire ay tila alam ang bawat galaw niya? Nakaalis na siya, Ricardo. Ang walang utang na loob na babaeng yon, iniwan tayo sa gitna ng ganitong kaguluhan. Pagkatapos ng lahat ng itinulong natin sa kanya, ganyan ang isusukli niya. Ang boses ni Doña Victorina ay pumapalahaw sa buong kabahayan habang hinihingal siyang pumasok sa silid ni Ricardo. Ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana
Ngunit hindi nito nagawang bigyan ng liwanag ang mukha ni Ricardo na tila naging abo ang kulay. Patakbo siyang pumunta sa bodega. Ang maliit at madilim na silid na pinaglipatan niya kay Maricel, 2 gabi pa lamang ang nakalilipas. Bumukas ang pinto ng walang kahirap-hirap, ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang amoy ng alikabok at ang malamig na hangin mula sa bukas na bintana. Wala na ang mga kahon, wala na ang mga lumang damit. Ang maliit na silya kung saan niya nakitang nakaupo si Maricel kagabi ay bakante na. Ang silid ay malinis. Tila ba walang sino man ang tumira doon? Tila ba ang 10 taon ng paninilbihan ni Maricel ay isang panaginip na dahan-dahang naglalaho sa umaga? Sa ibabaw ng maliit na lamesa, may 2 bagay na naiwan. Isang puting sobre at isang maliit na piraso ng papel. Dahan-dahang lumapit si Ricardo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ang sobre. Ito ang mga papeles sa pagpawalang bisa ng kanilang kasal. Nakapirma na ang pangalan ni Maricel sa bawat pahina. Maayos at matatag ang bawat titik. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Nakalagay din sa dokumento na hindi siya hihingi ng kahit 1 sentimo mula sa ari-arian ni Ricardo. Isang bagay na dapat sana ay ikinatuwa ni Ricardo. Ngunit sa pagkakataong ito, tila ito ay isang sampal na nagpapaalala sa kanya na wala na siyang halaga para sa asawa. Tingnan mo, kahit sa huling pagkakataon, pinatunayan niyang wala siyang kwentang asawa, ni hindi man lang tayo tinulungang harapin ang mga utang mo. Patuloy na pagbubulyaw ni Doña Victorina habang nakasandal sa pintuan. Sa likod niya, nakatayo si Letty. Ang mga mata ay pabalik-balik sa bakanteng silid. May kung anong kaba sa dibdib ni Letty. Hindi niya inasahan na ganito kabilis susuko ang legal wife. Dapat sana ay masaya siya, pero ang katahimikan ni Maricel ay mas nakakatakot kaysa sa kahit anong sigaw. Kinuha ni Ricardo ang huling piraso ng papel. Ito ay isang tseke. Sa gitna nito, nakasulat ang halagang 1 piso. At sa ibaba, may maikling mensahe sa sulat kamay ni Maricel. Para ito sa 10 taon ng pagiging baso ng tubig sa buhay mo. Iyan lang ang halaga mo para sa akin ngayon. Nalaglag ang tseke mula sa kamay ni Ricardo. Ang tunog ng pagbagsak ng manipis na papel sa sahig ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang pandinig. Mag-empake na kayo, mahinang sabi ni Ricardo. Ang boses ay parang galing sa ilalim ng lupa. Ano? Ricardo, anong sinasabi mo? Tanong ni Doña Victorina. Foreclose na ang bahay na ito, ma. May 48 oras na lang tayo bago tayo paalisin ng bangko. O ng kung sino man ang bumili ng no natin. Sagot ni Ricardo habang nakatingin sa kawalan. Samantala, sa labas ng gate, dahan-dahang naglalakad si Maricel bit-bit ang isang maliit na maleta. Tumigil siya sa harap ng pintuang bakal at tumingin sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Yumuko siya at hinubad ang kanyang lumang tsinelas. Ang tsinelas na butas na at kupas ang kulay dahil sa araw-araw na pagkayod sa loob ng bahay na yon. Maingat niyang iniwan ang mga ito sa tapat ng gate. Tila iniiwan ang huling bakas ng kanyang paghihirap. Isang itim at mahabang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang bintana ay bumaba at lumitaw ang mukha ni Mang Teryo, na agad na bumaba at kinuha ang kanyang maleta nang may malalim na paggalang. Madam, handa na po ang inyong bagong tirahan. Naghihintay na rin po ang Board of Directors para sa inyong formal na anunsyo, wika ni Mang Teryo. Tumingala si Maricel sa langit. Ang haring araw ay nagsisimulang uminit. Ngunit ang nararamdaman niya ay ang malamig na simoy ng kalayaan. Wala nang luhang pumatak, wala nang pait na natira. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan palayo sa lugar na yon, nararamdaman niya ang muling pagkabuo ng kanyang pagkatao. Mang Teryo, tawag niya habang nakatingin sa side mirror ng sasakyan kung saan nakikita niya ang papaliliit na figura ng kanilang lumang bahay.
Siguraduhin mong hindi sila makakakuha ng kahit anong tulong mula sa ibang bangko. Gusto kong malasap nila ang bawat segundo ng pagiging tuyo ng kanilang buhay. Masusunod po, madam, sagot ng matanda, habang pabilis ng pabilis ang takbo ng sasakyan. Ang tunog ng makina ay tila isang malakas na deklarasyon ng digmaan, isang digmaang hindi gagamitan ng dahas, kundi ng kapangyarihan ng isang babaeng minsan nang binaliwala. Ang dating tubig na inaakalang walang lasa, ngayon ay magiging isang dambuhalang tsunami na walang ititira sa mga nagtaksil sa kanya. Hindi alam ni Ricardo habang pilit niyang isinisilid ang kanyang mga gamit sa sako na ang babaeng iniisip niyang tumakas sa takot ay kasalukuyan nang nakaupo sa trono ng kumpanyang dididikdik sa kanyang huling hininga sa mundo ng negosyo. Tinitigan ni Maricel ang babaeng nasa harap ng salamin, isang estranghero na may mga labing kasing pula ng rosas at mga matang kasing tigas ng diamante. Wala na ang amoy ng bawang at toyo na dati ay tila naging bahagi na ng kanyang balat. Ngayon, ang nanunuot sa bawat hibla ng kanyang suot na mamahaling blazer ay ang bango ng jasmine at sandalwood, mga halimuyak na nagpapahayag ng kapangyarihan at pag-asa. Madam, narito na po ang listahan ng mga ari-ariang nakuha natin mula sa foreclosure ng kumpanya ni Sir Ricardo, wika ni Mang Teryo habang maingat na inilalapag ang isang tablet sa ibabaw ng lamesang yari sa mahogany. Tumango si Maricel. Ang kanyang boses ay naging matatag at puno ng autoridad na hindi kailanman narinig ni Ricardo. Salamat, Mang Teryo. Ihanda ang lahat para sa formal na anunsyo ng ating bagong acquisition. Gusto ko, sa susunod na linggo, ang pangalang M-Empire ay nakatatak na sa bawat gusaling dati ay hawak niya. Sa loob ng malawak na boardroom ng M-Empire, ang bawat opisyal ay nakatayo nang pumasok si Maricel. Ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay parang isang martilyo na nagpapako sa huling labi ng kanyang lumang pagkatao. Walang sino man ang nag-akala na ang babaeng ito, na madalas nilang makitang tahimik at simpleng manumit noon, ay ang tunay na utak sa likod ng pinakamalaking investment firm sa bansa. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula ni Maricel habang nauupo sa dulo ng mahabang lamesa. Simula ngayong araw, ang ating prioridad ay ang paglilinis sa mga kumpanyang ating nakuha. Hindi tayo narito para magligtas ng mga taong walang kakayahang magpahalaga sa kanilang mga tauhan at pamilya. Narito tayo para itayo ang isang bagong pamanantayan. Habang nagpapatuloy ang pulong, sa labi ng kumpanya, isang pamilyar na figura ang pilit na nakikipagtalo sa receptionist. Si Ricardo, na suot ang parehong polo shirt na hindi na plansado at may mga matang puno ng puyat, ay mukhang isang ligaw na kaluluwa sa gitna ng karangyaan ng M-Empire. Kailangan kong makausap ang inyong chairperson. Sabihin niyo sa kanya, si Ricardo ito. May mahalaga kaming dapat pag-usapan tungkol sa aking kumpanya. Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay pumapalahaw sa gitna ng tahimik at eleganteng lobby. Pasensya na po, sir, pero wala po kayong appointment. At ayon sa aming records, ang inyong kumpanya ay wala na sa aming listahan ng mga kliyente. Malamig na sagot ng receptionist na hindi man lamang natitinag sa galit ng lalaki. Pinalaya si Ricardo ng mga security guard. Itinulak palabas sa mainit na kalsada ng Makati. Napaupo siya sa gilid ng bangketa. Ang kanyang hininga ay galing sa pagod at gutom. Sa kanyang tabi, ang kanyang cellphone ay walang tigil sa pagtunog. Si Letty. Ricardo, nasaan na ang pera? Sabi mo ay aayusin mo ito. Wala na tayong kuryente sa tinutuluyan nating apartment. At kailangan ko ng bagong sapatos para sa party ni Doña Victorina. Ang boses ni Letty sa kabilang linya ay hindi na matamis. Ito ay naging isang matining na bulyaw na puno ng paniningil. Letty, hindi mo ba naiintindihan? Wala na akong pera. Nawala na ang lahat.
Sigaw ni Ricardo pabalik, ngunit pinatayan lamang siya ng telepono ng babae. Sa kabilang dako, sa loob ng kanyang opisina, kinuha ni Maricel ang isang lipstick mula sa kanyang bag. Dahan-dahan niyang inilapat ang kulay pula sa kanyang mga labi. Ang kanyang kamay ay hindi na nanginginig. Ang pagtanggap na ang kulay ng kanyang buhay ay siya na ang nagpapasya, hindi ang asawang itinuring siyang walang kulay. Madam, muling pumasok si Mang Teryo. May imbitasyon po para sa inyo, ang Annual Business Gala. At ayon sa aming impormasyon, si Sir Ricardo ay nagbenta ng kanyang huling relo para lamang makabili ng tiket sa pag-asang makakahanap siya ng investor doon. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maricel. Mabuti. Siguraduhin mong ang aking upuan ay nasa gitna. Gusto kong makita niya ang kinang ng diamanteng tinawag niyang basong tubig. Kinuha ni Maricel ang isang piraso ng invitation card na mavang. Doon, nakasulat ang pangalan niya bilang espesyal na panauhin. Isang lihim na kagalakan ang dumaan sa kanyang puso. Ngunit hindi para sa paghihiganti, kundi para sa kalayaang sa wakas ay kanyang nakamit. Ngunit bago lumabas si Maricel, napansin niya ang isang balita sa social media feed ng kanyang tablet. Isang larawan ni Letty na may kasamang ibang lalaki sa isang kasino. Ang caption ay tungkol sa isang abagong investor na di umano ay magliligtas sa kanya mula sa kanyang mga utang. Tila mas mabilis pang gumuho ang tadhana ni Ricardo kaysa sa inakala ko. Bulong ni Maricel sa kanyang sarili habang isinasara ang pinto ng kanyang opisina. Sino kaya ang lalaking kasama ni Letty? At anong papel ang gagampanan niya sa huling pagbagsak ng lalaking minsan kong minahal? Sana ay hindi ko na lang siya pinakawalan. Sana ay nakinig ako sa boses ng konsensya ko bago naging huli ang lahat. Ang bulong na ito ni Ricardo ay nilamon ng katahimikan ng kanilang madilim na sala. Wala ng kuryente. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang upos ng kandila na dahan-dahang nauubos ang mitya. Hawak niya ang isang plastik na lalagyan ng pagkaing binili niya sa tabi ng kalsada. Isang mumurahing chicken adobo na ang sarsa ay mamantika at ang karne ay matigas. Sa unang subo pa lang, ang pait ay gumapang sa kanyang lalamunan. Hindi dahil sa luto, kundi dahil sa alaala ng adobo ni Maricel na kasing lambot ng puso nito at kasing sarap ng kanyang mga yakap noon. Ang bawat pagnguya ni Ricardo ay may kasamang luha na pumapatak sa kanyang pagkain. Tila isang huling rasyon ng pagsisisi. Sa kabilang silid, narinig niya ang mahinang ubo ni Doña Victorina, ang kanyang ina, na dati ay laging maayos ang buhok at amoy mamahaling pabango. Ngayon ay nakahiga sa isang manipis na kutsyon, nilalagnat at nanghihina dahil sa stress ng pagkaka-foreclose ng kanilang bahay. Ngunit sa halip na alaga, ang tanging naririnig ng matanda ay ang matining na boses ni Letty mula sa hallway. Ano ba, Ricardo? Hindi ko na kaya ang amoy sa bahay na ito. At bakit wala pa ring pambili ng gamot ang nanay mo? Wala ka na talagang silbi. Sigaw ni Letty habang abala sa pag-aayos ng kanyang mga bagong bili na designer bags sa gitna ng kanilang kaguluhan. Napatingin si Ricardo sa vault na nakabukas sa sulok. Wala nang laman ang lagay ng sahod para sa kanyang mga huling empleyado. Nagamit na ni Letty ang lahat para sa kanyang self-care at luho. Doon lamang napagtanto ni Ricardo ang isang masakit na katotohanan. Si Maricel ay ang pundasyong humahawak sa kanyang mundo, habang si Letty ay ang anay na dahan-dahang umuubos dito. Letty, pakiusap. Tulungan mo naman akong alagaan si Mama. Kahit punasan mo lang siya ng maligamgam na tubig. Pakiusap ni Ricardo. Ang boses ay parang isang taong nalulunod. At bakit ko gagawin iyon? Hindi ako caregiver, Ricardo. At sa kalagayan mong iyan, huwag kang umasang magtatagal ako dito kung hindi mo mababayaran ang mga utang mo. Malamig na sagot ni Letty, sabay talikod. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay parang mga pako
na ibinabaon sa puso ni Ricardo. Dahil sa sobrang bigat ng kalooban, lumabas si Ricardo ng bahay at naglakad ng walang patutunguhan hanggang sa makarating siya sa dating tinitirhan ni Maricel bago sila ikasal. Isang maliit at lumang bahay sa tapat ng simbahan. Ang lugar ay abandonado na. Ang mga dingding ay puno ng lumot at ang bakod ay sira-sira na. Ngunit doon, sa gitna ng mga guho, tila nakita ni Ricardo ang anino ng isang batang Maricel na masayang nagdidilig ng mga halaman, ang babaeng minahal niya bago siya nilamon ng ambisyon at kasakiman. Naupo siya sa tapat ng gate at hinayaang lamunin siya ng kadiliman. Doon niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng salitang ulila. Hindi dahil wala siyang pamilya, kundi dahil itinapon niya ang kaisa-isang taong tunay na nagpahalaga sa kanya. Kinabukasan, habang naglalakad sa kalsada upang maghanap ng anumang trabaho, napadaan si Ricardo sa isang newsstand. Isang makintab na business magazine ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang cover nito ay isang babaeng nakasuot ng eleganteng puting suit, may hawak na gintong panulat at may ngiting kasing ningning ng umaga. Nanigas si Ricardo sa kanyang kinatatayuan. Ang hininga niya ay tila tumigil. Ang babae sa magazine, ang bilyonaryang tinaguri ang Queen of Empire na may pangalang Celestine Liu, ay walang iba kundi si Maricel, ang kanyang Maricel, ang baso ng tubig na itinapon niya sa bodega. Isang malakas na pintig sa kanyang sentido ang naramdaman ni Ricardo. Kasabay nito, napansin niya ang isang maliit na balita sa ibabang bahagi ng magazine. Ang lahat ng mga utang ng kanyang kumpanya ay binili na ng isang mysterious holding firm na pagmamay-ari rin ng Empire. Si Maricel ang may-ari ng kanyang buhay. Si Maricel ang may-ari ng kanyang kamatayan sa mundo ng negosyo. Sino ang lalaking laging nakabuntot kay Maricel sa mga litrato sa loob ng magazine at bakit tila may kakaibang tingin ito sa kanyang dating asawa? Ang selos at takot ay sabay na sumabog sa dibdib ni Ricardo, habang ang imahe ng nagniningning na si Maricel ay tila naging isang multo na hinding-hindi na niya maaabot muli. Hindi mo ba naintindihan, Ricardo? Isang malaking pagkakamali ang akala mong pag-ibig ko sa'yo. Ginamit lang kita para makatakas sa mga utang ko at ngayong wala ka ng silbi, bakit pa ako mananatili sa tabi mo? Ang boses ni Letty ay kasing lamig ng bakal at kasing talim ng labaha, pumupunit sa huling hibla ng dignidad ni Ricardo. Nakatayo sila sa gitna ng kanilang munting sala na puno ng mga nakabukas na maleta. Hawak ni Ricardo ang isang makapal na sobrang kulay kape na ipinadala sa kanya ng isang hindi kilalang tao kaninang umaga. Isang sobrang naglalaman ng katotohanang mas masahol pa sa kamatayan. Sa loob ng sobre ay mga litrato ni Letty na masayang nakikipagpalitan ng matatamis na ngiti sa isang mata ng negosyante sa loob ng isang hotel. Ngunit ang mas masakit ay ang kalakip na medical report. Isang dokumentong nagpapatunay na ang pagbubuntis ni Letty ay isang malaking kasinungalingan, isang palabas lamang upang makuha ang tiwala ni Doña Victorina at ang huling sentisamo sa bulsa ni Ricardo. Hayop ka, Letty! Ang tanging naisigaw ni Ricardo, ang kanyang boses ay paos at puno ng pait. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Itinapon ko ang asawa ko para sa iyo. Pinaniwala mo akong magkakaroon tayo ng pamilya. Isang mapait at malakas na tawa ang isinukli ni Letty. Dahan-dahan siyang lumapit kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at panguuyam. Asawa? Yung Maricel na yon? Matalino siya, Ricardo. Mas matalino kaysa sayo. Alam mo ba kung bakit siya umalis? Dahil alam niyang basurahan na ang pupuntahan mo. At ako? Hindi ako mananatili sa basurahan. Sa isang sulok, si Doña Victorina ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Letty ay tila isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Ang babaeng itinuring niyang tagapagligtas ng kanilang pamilya.
Ang babaeng ipinagpalit niya sa inutil na si Maricel ay isa palang dambuhalang linta na sumipsip sa kanilang huling yaman. Letty, ang apo ko, ang anak ni Ricardo, nanghihinang bulong ng matanda. Walang bata, Doña Victorina, walang apo, sigaw ni Letty sabay hablot sa kanyang huling maleta. Ang tanging totoo lang dito ay ang katotohanang pareho kayong tanga. Nagpaloko kayo sa isang tulad ko dahil sa sobrang taas ng inyong mga ihi. Sa gitna ng tensyon, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng katawan ang yumanig sa silid. Si Doña Victorina ay tuluyang nawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ngunit hindi man lamang tumigil si Letty para tulungan ang matanda. Sa halip, lumingon pa siya kay Ricardo bago lumabas ng pinto. Huwag mong isiping matatapos ito dito, Ricardo. Kung susubukan mong bawiin ang mga alahas na ibinigay mo sa akin, ilalabas ko ang lahat ng dokumento tungkol sa tax evasion ng kumpanya mo. Sabay tayong babagsak, pero ako, may pera pa. Ikaw, mabulok ka sa kalsada. Ang malakas na pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong apartment, tila isang formal na pagtatapos ng huling kabanata ng buhay ni Ricardo. Nakatayo siya sa gitna ng kaguluhan, nakatingin sa kanyang inang walang malay sa sahig at sa mga bakanteng cabinet na dati ay puno ng karangyaan. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang sumpa. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang isang kakaibang tunog mula sa labas. Isang sunod-sunod na sirena na papalapit sa kanilang tinitirhan. Ang asul at pulang ilaw ay nagsimulang tumagos sa mga bintana. Tila mga mata ng hustisya na handang maningil. Isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Buksan ang pinto. Mula ito sa National Bureau of Investigation. Ricardo Salvador, may warrant kami para sa iyong pag-aresto dahil sa kasong falsification of documents at large-scale fraud. Napaupo si Ricardo sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Doon, sa gitna ng malamig na sahig, naramdaman niya ang tunay na lamig ng pagsisisi. Ang tubig na dati ay inaakala niyang walang lasa, ngayon ay unti-unti na siyang nilulunod sa gitna ng isang dambuhalang bagyong siya rin ang may gawa. Sino ang nagbigay ng mga dokumentong yon sa mga awtoridad? Isang pangalan lamang ang pumasok sa kanyang isip. Isang pangalan na ngayon ay kasing ningning na ng mga bituin. Habang siya ay unti-unting nilalamon ng dilim. Maricel, talaga bang wala ka nang ititira sa akin? Sige na, papasukin niyo na siya. Bigyan niyo siya ng 5 minuto. 5 minutong mas mahaba pa sa pasensyang ibinigay niya sa akin noon. Ang boses ni Maricel, na ngayon ay mas kilala bilang Madame Celestine, ay dumaan sa intercom. Kasing lamig ng hanging nanggagaling sa sentralisadong aircon ng dambuhalang gusali ng M-Empire. Sa labas ng pinto ng kanyang opisina, si Ricardo ay nakatayo, basang-basa ng ulan at nanginginig ang mga balat. Ang kanyang mamahaling sapatos noon ay butas na at ang kanyang polo ay may mga mantsa ng putik at luha. Nang bumukas ang pintuang yari sa mabigat na mahogany, tila pumasok si Ricardo sa isang ibang mundo. Ang bango ng silid ay amoy tagumpay, amoy kapangyarihan. Sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Maricel. Suot niya ang isang itim na silk na damit na tila lalong nagpadilim sa kanyang aura ng awtoridad. Hindi siya tumingin kay Ricardo. Abala siya sa pagpirma ng mga dokumentong nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang bawat kiskis ng kanyang mamahaling panulat sa papel ay tila isang hatol sa bawat segundong lumilipas. Dahan-dahang lumapit si Ricardo. Ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng basang bakas sa malinis at maputing carpet. Huminto siya sa harap ng mesa. Ang kanyang ulo ay nakayuko. Hindi makatingin. Nang diretso sa babaeng minsan niyang tinawag na walang lasang tubig. Maricel, pakiusap. Ang boses ni Ricardo ay halos isang hikbi na lamang. Si Mama,
Nasa ospital siya. Wala akong pambayad sa operasyon niya. At ang mga pulis, hinahanap nila ako. Alam kong ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito. Pakiusap, maawa ka. Dahan-dahang itinaas ni Maricel ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, wala ring bakas ng awa. Ito ay kasing linaw at kasing lamig ng yelo sa gitna ng karagatan. Isang dahan-dahang paggalaw ng kanyang kamay ang nag-utos sa kanyang sekretary na ilapag ang isang baso sa harap ni Ricardo. Isang baso ng tubig. Walang yelo, walang palamuti. Isang basong tubig na malinaw at payak. Uminom ka muna, Ricardo. Mahinang sabi ni Maricel. Ang boses ay walang anumang emosyon. Sabi mo noon, nakakasawa ang lasa nito. Ngayong tuyong-tuyo na ang lalamunan mo sa pagmamakaawa, may lasa na ba ito para sa'yo? Nanginginig na hinawakan ni Ricardo ang baso. Ang tubig ay tila naging kasing bigat ng bakal sa kanyang palad. Uminom siya. Ang bawat tigok ay may kasamang pait ng pagsisisi na bumabara sa kanyang lalamunan. Nang maibaba niya ang baso, muling nagsalita si Maricel at sa pagkakataong ito, ang bawat salita niya ay parang isang talim na dahan-dahang humihiwa sa huling hibla ng dignidad ni Ricardo. Gusto mong iligtas ang kumpanya mo? Gusto mong iligtas ang nanay mo? Isang manipis na folder ang itinulak ni Maricel sa tapat ni Ricardo. Pirmahan mo yan. Lahat ng natitirang assets mo, ang pangalan mo sa mundo ng negosyo, at ang huling karapatan mo sa bahay na tinutuluyan nyo, ibigay mo sa akin. Kapalit niyon, babayaran ko ang operasyon ng nanay mo at tatanggalin ko ang mga kaso laban sa'yo. Maricel, ito na lang ang natitira sa akin. Bulong ni Ricardo. Ang mga luha ay muling pumatak sa ibabaw ng makintab na lamesa. Mali ka, Ricardo, sagot ni Maricel habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit sa malawak na bintana, nakatingin sa naglalakihang mga gusali ng Makati. Ang natitira na lang sa'yo ay ang iyong hininga. At kahit iyon, kung gugustuhin ko, maaari kong bawiin sa isang iglap lang. Pinili mong ipagpalit ang lahat para sa isang ilusyon. Ngayon, harapin mo ang katotohanan. Nanginginig ang kamay ni Ricardo habang inaabot ang panulat. Ang tunog ng pagpirma niya sa dokumento ay tila ang huling tibok ng kanyang puso bilang isang makapangyarihang lalaki. Nang matapos siya, tila nawalan siya ng lakas at napaluhod sa harap ni Maricel. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa sahig. Salamat. Salamat, Maricel. Hikbi niya. Tumingin si Maricel sa lalaking nasa paanan niya. Ito ang lalaking minsan niyang tiningala. Ang lalaking minsan niyang ipinaghanda ng pinakamasarap na pagkain habang tinitiis ang init ng kusina. Ngayon, tila isa na lamang itong basahan na itinapon sa gilid ng kalsada. Huwag kang magpasalamat sa akin, Ricardo. Magpasalamat ka sa inutil na Maricel na minahal ka noon. Dahil kung ang Celestine na kaharap mo ngayon ang magpapasya, baka pati ang kabaong mo ay hindi ko babayaran. Isang mabilis na tawag sa telepono ang ginawa ni Maricel. Mang Teryo, ilabas nyo na siya. Ipadala ang pambayad sa ospital. At siguraduhin nyo na hinding-hindi na muling makakatapak ang lalaking ito sa anumang gusaling pagmamay-ari ng M-Empire. Habang kinakaladkad si Ricardo palabas ng mga security guard, nanatili si Maricel na nakatayo sa harap ng bintana. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay nagpapakita ng isang babaeng matagumpay, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang munting bahagi ng kanyang puso, ang tila nanlalamig. Marahan niyang binuksan ang drawer ng kanyang mesa at kinuha ang isang lumang litrato, isang litratong punit-punit na. Doon, nakita niya ang isang pamilyar na anino sa likuran ni Ricardo sa isang lumang okasyon. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit na may mga matang tila laging nakabantay sa kanya. Sino ka ba talaga? Bulong ni Maricel sa sarili habang tinititigan ang misteryosong lalaki sa litrato.
At bakit tila ikaw ang tunay na nagmamanipula ng lahat ng ito bago ko pa man nakuha ang kapangyarihan? Ang katahimikan sa loob ng opisina ay nabasag lamang ng isang mahinang katok sa pinto. Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa labas. Isang boses na hindi kay Mang Teryo, kundi isang boses na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Mama po, Maricel, anak, patawarin mo ako. Masyado akong nabulag ng kayabangan. Hindi ko nakita na ikaw lang pala ang tunay na nagmamahal sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Victorina ay nanghihina at nanginginig, malayo sa matalas, at mapangaping tinig na dati ay nagahari sa loob ng kanilang tahanan. Nakaupo ang matanda sa isang silya sa gilid ng bintana ng isang pampublikong pasilidad para sa mga nakatatanda. Isang lugar na amoy gamot, Zonrox at kalungkutan. Ang kanyang suot na bestida ay kupas na at ang kanyang mga daliring dati ay puno ng diamante ngayon ay wala ng kahit anong palamuti kundi ang mga kulubot ng katandaan at pagsisisi. Nakatayo sa kanyang harap si Maricel, suot ang isang mamahaling camel coat na tila nagbibigay ng init sa malamig at maputlang silid. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila isang banyagang amoy sa loob ng pasilidad. Isang paalala ng mundong kinalalagyan na niya ngayon. Hindi agad sumagot si Maricel. Tinitigan niya ang kanyang dating biyenan, ang babaeng kumuha sa kanya noon mula sa kahirapan, ngunit ginawa naman siyang alipin ng emosyon at tungkulin sa loob ng 10 taon. Isang dahan-dahang paggalaw ng kamay ni Maricel ang naglabas ng isang bagay mula sa kanyang bag. Isang puting shawl na yari sa lana. Ito ang shawl na matiyaga niyang niniting 3 taon na ang nakalilipas bilang regalo sa kaarawan ni Doña Victorina. Ngunit tinapon lamang ito ng matanda sa basurahan at tinawag na basura para sa mga pulubi. Dahan-dahang inilagay ni Maricel ang shawl sa mga balikat ni Doña Victorina. Ang haplos ng tela ay tila nagdala ng isang baha ng mga alaala sa matanda. Dahilan upang muli itong mapahikbi at hawakan ang kamay ni Maricel. Isang kamay na dati ay pinandidirihan niyang hawakan. Pinatatawad na kita, Mama. Mahinang sabi ni Maricel. Ang boses ay may lalim ng pag-unawa, ngunit may lamig din ng distansya. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng bigat sa aking puso. Ang galit ay isang lason na ako lang ang umiinom at ngayon, itinatapon ko na ang basong yon. Makauuwi na ba ako sa bahay, anak? Sa mansyon? May pag-asang tanong ni Doña Victorina, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maricel. Ang mansion ay akin na, Mama. Binili ko ito mula sa bangko nang i-foreclose nila ang lahat kay Ricardo. Pero hindi na ito ang bahay na dati nating tinirhan. Ginagawa ko na itong isang foundation para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso. Doon, ang bawat sulok na dati ay saksi sa aking luha, ay magiging saksi na ngayon sa pagbangon ng iba. Ang pag-asa sa mga mata ni Doña Victorina ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng isang masakit na pagtanggap. Maricel continued, her voice steady like a calm ocean. Huwag kang mag-alala. Binayaran ko na ang pinakakomportabling silid para sa'yo dito sa loob ng 2 taon. Magkakaroon ka ng sariling nurse at lahat ng gamot na kailangan mo. Ibibigay ko sa iyo ang kalinga na hindi mo naibigay sa akin dahil iyon ang tamang gawin. Nabalik ang diwa ni Maricel nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto sa hallway. Ang dahan-dahang pag-ikot ng hawakan nito ay nagpahiwatig na tapos na ang oras ng pagbisita. Tumalikod na si Maricel, ngunit bago siya tuluyang makalabas, muling nagsalita ang matanda. Si Ricardo. Nasaan na ang anak ko, Maricel? Nasa ibaba siya, Mama. Nagtatrabaho bilang janitor sa kumpanyang dati ay hawak niya. Sagot ni Maricel nang hindi lumilingon.
Hinayaan ko siyang magsimula sa pinakamababa para matutunan niya ang halaga ng bawat patak ng pawis na dati ay binaliwala niya sa akin. Paglabas ni Maricel sa pasilidad, sinalubong siya ng malamig na hangin ng hapon. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang pagtapak sa mga alaala ng kanyang nakaraan. Sa gilid ng kalsada, nakita niya si Ricardo na may hawak na walis. Ang kanyang mukha ay nakayuko at tila ayaw magpakilala. Hindi siya tinawag ni Maricel. Hindi na ito kailangan. Ang hustisya ay hindi laging tungkol sa paghihiganti. Minsan ito ay tungkol sa pagpapakita sa kanila lang salamin ng kanilang sariling mga gawa. Habang papasok si Maricel sa kanyang sasakyan, isang pamilyar na bango ang humahalimuyak sa loob. Ang bango ng isang lalaking hindi niya inaasahang naroon. Isang sobrang itim ang nakapatong sa kanyang upuan. Nang buksan niya ito, isang maikling sulat ang tumambad sa kanya. Ang hustisya ay malapit na ring matapos, Celestine. Pero ang ating kwento ay magsisimula pa lamang. Gabriel. Ang pangalang Gabriel ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ito ang pangalang narinig niya sa mga bulong ni Mang Teryo. Ang pangalang laging nakatago sa likod ng kanyang mga tagumpay. Sino si Gabriel at bakit tila ang bawat hakbang na ginawa niya patungo sa kapangyarihan ay may bakas ng mga kamay nito? Dahan-dahang isinara ni Maricel ang pinto ng sasakyan. Ang tunog nito ay tila isang formal na pagwawakas sa kanyang hapon ng pagpapatawad. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng mahina sa bintana. Tila mga luha ng langit na naglilinis sa huling dumi ng kanyang nakaraan. Ang liwanag ng mga dambuhalang chandeliers sa loob ng Grand Ballroom ng Manila Hotel ay parang mga bituing bumagsak mula sa langit. Nagniningning at tila nanunura sa kadilimang pinanggalingan ni Ricardo. Ang bawat kiskis ng mga mamahaling baso at ang banayad na tunog ng mga instrumentong kwerdas ay bumubuo ng isang simponya ng karangyaan. Isang mundong dati ay pag-aari niya, ngunit ngayon ay tila isang pader ng salamin na hindi na niya kayang pasukin. Nakatayo si Ricardo sa isang madilim na sulok, suot ang kanyang huling maayos na taksido na ngayon ay bahagyang maluwag na sa kanya dahil sa pangangayayat. Pinagpawisan ang kanyang noo habang pilit na iniaayos ang kanyang kurbata. Ibinenta niya ang huling alaala ng kanyang ama, isang gintong relo, para lamang makabili ng tiket sa gabing ito. Umaasa siya na sa gitna ng mga makapangyarihang negosyante, may isang maawaing kaluluwa na magbibigay sa kanya ng puhunan upang makapagsimulang muli. Ngunit ang bawat taong lumalapit sa kanya ay agad na umiiwas ng tingin nang makilala siya. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na humuhuni sa kanyang paligid. Puno ng pangungutya tungkol sa isang dating hari na ngayon ay naging pulubi ng korporasyon. Biglang tumigil ang lahat. Ang malalaking pinto ng ballroom ay bumukas ng dahan-dahan at ang hangin ay tila na puno ng bango ng mga pambihirang bulaklak at kapangyarihan. Pumasok si Maricel, ang Madam Celestine ng M. Empire. Suot niya ang isang gown na kulay hating gabi na may mga nakatahing dambuhalang perlas na tila mga luha ng tagumpay. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang awtoridad. Ang kanyang ulo ay nakataas at ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga hiyas sa ilalim ng ilaw. Hindi siya naglalakad ng mabilis. Tila ninanamnam niya ang bawat sandali ng kanyang pagbabalik sa tuktok. Madam Celestine, isang karangalan na makita kayo rito. Wika ng isang sikat na bilyonaryo habang humahalik sa kanyang kamay. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod na pumutok, tila mga kidlat na nagbibigay pugay sa kanyang kagandahan. Hindi nakapigil si Ricardo. Sa gitna ng desperasyon, sumingit siya sa karamihan at pilit na lumapit kay Maricel. Maricel, pakiusap, pakinggan mo ako. Ang sigaw niya ay bumasag sa eleganteng katahimikan ng paligid. Agad na humarang ang mga bouncer na may malalaking katawan. Ngunit itinaas ni Maricel ang kanyang kamay upang patigilin sila. Tumingin siya kay Ricardo, hindi nang may galit,
kundi ng may malalim na pagbaliwala. Para kay Maricel, ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang asawang nanakit sa kanya, kundi isang estrangherong bahagi na lamang ng isang malungkot na kasaysayan. Sino ang taong ito? Tanong ni Maricel sa kanyang sekretary. Ang boses ay sapat na malakas para marinig ng lahat. Pakibigyan siya ng pagkain at hayaan siyang manatili sa labas. Mukhang kailangan niya ng tulong, ngunit huwag niyong hahayaang gambalain niya ang aking gabi. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa sampal. Pinanood ni Ricardo si Maricel habang naglalakad ito patungo sa stage upang magbigay ng kanyang talumpati. Ang bawat salita ni Maricel tungkol sa katatagan ng mga kababaihan at ang kahalagahan ng integridad ay parang mga bala na tumatama sa konsensya ni Ricardo. Ngunit bago pa man matapos ang talumpati, isang kaguluhan ang naganap sa bukana ng ballroom. Ang malakas na boses ng isang babae ay narinig, puno ng galit at desperasyon. Si Letty, na mukhang haggard at suot ang isang kupas na damit, ay pilit na pumapasok. Nasaan ang pera ko? Ricardo, ilabas mo ang mga alahas ko. At ikaw, Maricel, akala mo ba ay tapos na tayo? Sigaw ni Letty habang nagpupumiglas sa mga kamay ng mga security. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang iba ay kinukunan ng video ang nakakahiyang eksena. Nanatiling kalmado si Maricel sa ibabaw ng stage. Tiningnan niya si Letty, ang babaeng minsang sumira sa kanyang tahanan. Palabasin siya. Simpleng utos ni Maricel. At tawagan ang mga awtoridad. May mga dokumento na tayong nagpapatunay sa kanyang mga ilegal na gawain sa kasino. Hayaan ng batas ang humarap sa kanya. Habang kinalakaladkad si Letty palabas ng ballroom, ang kanyang mga sigaw ay dahan-dahang humina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan. Tumingin si Maricel kay Ricardo na ngayon ay nakaluhod na sa sahig sa sobrang kahihiyan. Tumalikod na si Maricel, ngunit isang matangkad na lalaki ang lumapit sa kanya mula sa anino ng mga column. Isang lalaking may matatalas na mata at isang ngiting tila nakakaunawa sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Inabot nito ang isang baso ng champagne sa kanya. Isang mahusay na pagtatanghal, Celestine. Bulong ng lalaki, ang boses ay malalim at pamilyar. Ngayon, tapos na ang palabas. Handa ka na bang harapin ang totoong simula? Marahan na hinawakan ni Maricel ang baso, ang kanyang mga daliri ay dumampi sa mga daliri ng lalaki. Ang kilabot na dumaan sa kanyang balat ay hindi galing sa takot, kundi sa isang damdaming matagal na niyang ibinaon sa limot. Gabriel! Mahinang tugon ni Maricel. Ang boses ay may himig ng pag-asa. Bakit ngayon ka lang? Ang huling sulyap ni Maricel kay Ricardo ay puno ng isang mapait na paalam. Ang baso ng tubig na itinuring nitong walang lasa ay naging isang dambuhalang dagat na ngayon ay naghihiwalay sa kanila habang buhay. Sa ilalim ng mga nagniningning na ilaw ng gala, ang reyna ay opisyal nang nakaupo sa kanyang trono. At ang nakaraan ay isa na lamang aninong dahan-dahang nilalamon ng bukang liwayway. Ang halimuyak ng mga puting bulaklak at ang amoy ng natutunaw na kandila ay bumubuo ng isang sagradong katahimikan sa loob ng sementeryo. Nakatayo si Maricel sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong. Sa kanyang harap, wala nang magarbo at madilim na gown. Suot niya ngayon ay isang simpleng puting bestida na sumasabay sa ihip ng hangin. Ang sikat ng hapon ay banayad na dumidampi sa kanyang mukha. Tila isang mainit na yakap mula sa kabilang buhay. Ma! Pa! Tapos na po! Mahinang bulong ni Maricel habang inilalatag ang isang kumpol ng mga sariwang rosas sa ibabaw ng marmol. Nahanap ko na ang hustisyang ipinagkait sa inyo noon. Pero higit sa lahat, nahanap ko na ang sarili ko. Ang babaeng itinago ko sa loob ng 10 taon para lang maging isang mabuting asawa, ngayon ay malaya na. Dahan-dahang lumuhod si Maricel at hinaplos ang pangalan ng kanyang ama.
Sa sandaling iyon, ang huling bahid ng pait sa kanyang puso ay dahan-dahang natunaw, tila yelong nadampi sa sikat ng araw. Ang kanyang paghihiganti ay hindi natapos sa dugo o dahas, kundi sa pagpapatunay na ang kabutihan at talino ay mas matibay kaysa sa kahit anong kataksilan. Sa labas ng sementeryo, sa loob ng isang luma at hamak na gusali ng Empire, si Ricardo ay nakayuko habang pinupunasan ang makintab na sahig. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging panulat at baso ng alak ang hawak, ngayon ay may mga kalyo na mula sa paggamit ng mop at basahan. Huminto siya sandali at tumingin sa malaking screen ng television sa lobby. Nakita niya ang balita tungkol sa pagbubukas ng The Celestine Haven. Ang dating mansion nila na ngayon ay isa ng shelter para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso. Isang mapait na ngiti ang gumuhitid sa mga labi ni Ricardo. Nakita niya si Maricel sa screen, nagniningning at puno ng buhay. Hindi na siya makaramdam ng galit. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na paghanga na may kasamang matinding panghihinayang. Alam niyang sa bawat kiss-kiss niya ng basahan sa sahig ay binabayaran niya ang bawat segundong minaliit niya ang halaga ng kanyang asawa. Samantala, lumipad si Maricel patungo sa isang tahimik na isla sa Palawan upang magbakasyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi siya nag-iisip ng mga kontrata o mga utang. Naglalakad siya ng walang tsinelas sa pampang. Ang malambot na buhangin ay dumidikit sa kanyang mga paa. At ang bawat alon na humahampas sa kanyang binti ay tila naghuhugas sa mga natitirang bakas ng pagod sa kanyang kaluluwa. The ocean is beautiful, isn't it? Nabalik ang diwa ni Maricel nang marinig ang pamilyar na boses ni Gabriel. Nakatayo ang lalaki sa di kalayuan. May hawak na isang baso ng sariwang buko juice. Ang kanyang suot na linen shirt ay bahagyang nakabukas at ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Maricel nang may katapatang hindi niya kailanman nakita kay Ricardo. Gabriel? Nakangiting tugon ni Maricel. Bakit ka nandito? Akala ko ay abala ka sa pag-aayos ng mga dokumento sa Manila. Hindi pwedeng mawala ang iyong guard kahit nasa bakasyon ka, Celestine. Biro ni Gabriel. Ngunit ang tono ng kanyang boses ay naging seryoso. Gusto ko lang siguraduhin na sa pagbangon mo, may isang kamay kang pwedeng hawakan na hinding-hindi ka bibitawan. Hindi dahil kailangan mo ako, kundi dahil gusto kong makita ang bawat tagumpay mo. Tumingin si Maricel sa malawak na dagat. Ang kulay ng tubig ay kasing linaw ng kanyang kinabukasan. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Gabriel at iniabot ang isang maliit na card na may kasamang isang tangkay ng mirasol o sunflower. Para saan ito? Tanong ni Maricel habang inaamoy ang bulaklak. Ang mirasol ay laging nakatingin sa araw, Celestine. Gaya mo, kahit anong dilim ng gabi, laging sisikat ang araw para sa'yo. Bulong ni Gabriel. Isang matamis na pait ang naramdaman ni Maricel. Isang pait na galing sa nakaraan. Ngunit ang tamis ay galing sa pag-asang muling magmahal. Hindi siya nangangako ng kahit ano. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot na muling buksan ang kanyang puso. Nang gabing iyon, habang nakaupo sa balkonahe ng kanyang villa, binuksan ni Maricel ang isang lumang sulat kamay na diary. Sa huling pahina, nagsulat siya ng isang pangungusap. Ang tubig ay hindi na lamang pawi ng uhaw. Ito na ang dagat na nagdadala sa akin sa aking bagong simula. Isang tunog ng mensahe mula sa kanyang telepono ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng isang larawan. Ang larawan ng isang maliit na bahay sa gilid ng kalsada na may isang pamilyar na anino sa bintana. Ang mensahe ay maikli. Huwag mong isiping nakalimutan ko ang lahat, Maricel. Malapit na akong lumabas. Ang kaba sa dibdib ni Maricel ay muling nagbalik. Sino ang nagpadala nito? Si Letty ba mula sa loob ng kulungan? O may iba pang multo mula sa kanyang nakaraan na hindi pa tuluyang naglalaho? Hindi na ako ang babaeng pwedeng takutin ng mga salita mo, Letty.
Ang mga rehas na yan ay hindi lamang para sa iyong katawan, kundi para sa lahat ng kasinungalingang ginamit mo para manira ng buhay. Ang boses ni Maricel ay matatag at walang panginginig habang nakaupo siya sa likod ng makapal na salamin ng visiting room sa piitan. Sa kabilang panig, si Letty ay mukhang lanta na bulaklak. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang balat ay maputla, at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at puot. Ang mensaheng ipinadala nito sa Palawan ay ang huling barahan ng isang taong nalulunod, isang desperadong pagtatangka na muling kontrolin ang emosyon ni Maricel. Ngunit si Maricel ay hindi na ang baso ng tubig na madaling tapunan ng dumi. Ngayon, siya ay ang malalim na balon na hindi na kayang abutin ng boses ni Letty. Akala mo ba ay tapos na, Maricel? Lalabas din ako rito. Hahanapin kita at kukuha ako ng hustisya para sa sarili ko. Sigaw ni Letty, ang kanyang mga kamay ay marahas na humahampas sa salamin na lumilikha ng isang mapurol na tunog na hindi man lamang ikinurap ni Maricel. Ang hustisya ay narito na, Letty, at ang katotohanan ay wala kang babalikan. Si Ricardo ay wala na ring pag-aari, at ang lalaking inaasahan mong magliligtas sa iyo ay isa na ring bankrupt sa labas. Mahinahong sagot ni Maricel bago tumayo. Ito ang huling beses na makikita mo ako, at sa huling pagkakataon, gusto kong malaman mo na pinatatawad na kita. Hindi dahil nakalimutan ko ang ginawa mo, kundi dahil wala ka ng halaga para dalhin ko pa sa aking isipan. Paglabas ni Maricel sa gusali ng piitan, sinalubong siya ng liwanag ng araw na tila naglilinis sa huling bahid ng dilim sa kanyang puso. Pumunta siya sa Celestine Haven, ang dati nilang mansyon na ngayon ay puno na ng ingay ng mga bata at tawanan ng mga kababaihang muling bumabangon. Sa gilid ng kalsada, napansin ni Maricel ang isang pamilyar na anino. Si Ricardo ay nakatayo sa tapat ng gate, suot ang kanyang uniforme bilang janitor mula sa kabilang kumpanya. Hawak niya ang isang maliit na kumpol ng mga ligaw na bulaklak na pinitas niya sa gilid ng daan. Hindi siya lumalapit. Nakatingin lamang siya sa kaway ng mga kamay ni Maricel sa mga tao sa loob. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob ng ilang segundo. Sa tingin ni Ricardo, naroon ang lahat ng pagsisisi, ang lahat ng sana at bakit. Ngunit sa tingin ni Maricel, ang tanging naroon ay ang isang payapang pagkilala sa isang bahagi ng kanyang kasaysayan na wala nang kinalaman sa kanyang kasalukuyan. Isang dahan-dahang pagtango ang ibinigay ni Maricel, isang formal na pamamaalam, bago siya tumalikod at pumasok sa loob ng kanyang bagong imperyo. Ang dahan-dahang pagsasara ng pintuang bakal ng gate ay tila naging huling tuldok sa kwento nila ni Ricardo. Kinagabihan, sa rooftop garden ng M-Empire, isang espesyal na hapunan ang inihanda ni Gabriel. Ang bango ng jasmine at ang malamig na simoy ng hangin ng Maynila ay bumubuo ng isang romantikong atmosfera. Wala ng tensyon, wala ng takot. Celestine, tawag ni Gabriel habang iniaabot ang isang baso ng champagne. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng foundation. Ipinagdiriwang din natin ang unang gabi ng iyong bagong buhay. Ang buhay na ikaw na ang reyna. Salamat, Gabriel. Tugon ni Maricel. Ang kanyang boses ay puno ng tamis at kapayapaan. Salamat sa pananatili sa tabi ko kahit noong anino pa lang ako ng aking sarili. Dahan-dahang lumapit si Gabriel at hinawakan ng kamay ni Maricel. Hindi ka kailanman naging anino para sa akin, Celestine. Ikaw ang liwanag na hinihintay kong muling magningning. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha kay Maricel. Naramdaman ni Maricel ang mainit na hininga nito sa kanyang pisngi. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Hinahayaan ang sarili na muling maramdaman ang init ng pagmamahal na walang halong panunupil o takot. Ngunit sa gitna ng kanilang malapit na pagtatagpo, ang telepono ni Maricel sa ibabaw ng lamesa ay biglang umilaw. Isang emergency alert
mula sa monitoring system ng M-Empire. Ang dahan-dahang pag-vibrate ng telepono ay lumikha ng isang banayad na ingay sa ibabaw ng salamin. Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa surveillance feed na automatikong bumukas. "Madam, may nakapasok sa basement ng foundation. Isang lalaking may dalang pampasabog. Sinasabi niyang wala siyang ititira sa bahay na ito." Ang kilabot ay muling gumapang sa balat ni Maricel. Hindi pa ba talaga tapos ang lahat? Sino ang lalaking ito na handang ibuwis ang buhay para lamang wasakin ang huling simbolo ng kanyang pag-asa? "Ricardo!" Bulong ni Maricel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinititigan ang malabong figura sa screen. Ang cliffhanger na ito ang nag-iwan sa gabi ng isang panibagong panganib, kung saan ang kaligtasan ng mga taong tinutulungan ni Maricel ay nakasalalay sa isang huling desisyon ng isang lalaking wala nang mawawala. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa nakaraan, kundi ang pagbibigay ng laya sa sarili na humakbang patungo sa hinaharap nang wala ng bitbit na mabigat na kadena. Ang mga salitang ito ay dahan-dahang isinulat ni Maricel sa kanyang huling entry sa tala-arawan, habang ang sikat ng umaga ay marahang sumisilip sa bintana ng kanyang bagong opisina. 1 taon na ang lumipas mula ng gabing muntik ng gumuho ang Celestine Haven. Ang lalaking nakapasok sa basement noon ay hindi pala si Ricardo upang manira, kundi isang tauhan ni Letty na nais maghiganti. At si Ricardo, ang lalaking minsan niyang itinuring na mundo, ang siyang humarang sa panganib. Tinanggap ni Ricardo ang sugat at pasakit upang protektahan ang tanging bagay na nagbibigay ng dangal sa pangalan ni Maricel. Hindi sila nagkabalikan. Sa huling pagkakataon na dinalaw ni Maricel si Ricardo sa ospital, bago ito lumuwas patungo sa probinsya upang magsimula ng tahimik na buhay bilang magsasaka, walang mga salita ng pag-ibig ang namagitan sa kanila. Ang tanging naroon ay ang isang payapang pagtanggap. Hinawakan ni Maricel ang kamay ni Ricardo, hindi bilang asawa, kundi bilang isang tao na nagpapatawad sa isa pang tao. Ang sugat ay naghilom na, hindi man nawala ang pilat, ay hindi na ito nagdudulot ng hapdi. Ngayon, ang Celestine Haven ay naging isang simbolo ng pag-asa sa buong Maynila. Ang bawat sulok ng dating mansion ay puno na ng halakhak ng mga bata at ang mga kwento ng tagumpay ng mga kababaihang natutong tumayo sa sarili nilang mga paa. Ang M-Empire ay patuloy na lumalago, hindi na lamang bilang isang kumpanya ng pera, kundi bilang isang institusyon ng pagtulong at integridad. Sa dalampasigan ng isang pribadong resort, dahan-dahang naglalakad si Maricel habang ang tubig ng dagat ay humahalik sa kanyang mga paa. Ang bawat alon ay tila bumubulong ng mga papuri sa kanyang katatagan. Nararamdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran. Si Gabriel ay lumapit at dahan-dahang isinuot sa kanya ang isang manipis na cardigan upang hindi siya lamigin sa simoy ng dagat. "Handa ka na ba, Celestine?" Mahinang tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal at respeto. "Handa na ako, Gabriel." Nakangiting tugon ni Maricel habang nakatingin sa malawak na abot-tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. "Handa na akong maging dagat na hindi na muling matutuyo." Doon, sa gitna ng katahimikan ng kalikasan, nahanap ni Maricel ang tunay na kapayapaan. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging isang baso ng tubig na minaliit at binaliwala, patungo sa pagiging isang malawak at makapangyarihang karagatan, ay nagturo sa kanya ng pinakamahalagang aral sa buhay. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung paano siya tinitingnan ng iba, kundi sa kung paano niya pinahahalagahan ang sarili niyang kaluluwa. Ang kwento ni Maricel ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti o pagbangon mula sa kataksilan. Ito ay isang paalala para sa bawat babae na nakikinig, na sa loob ng bawat payak na baso ng tubig ay may nakatagong lakas na kayang bumuo ng sariling imperyo
basta't matutunan mong mahalin ang iyong sarili nang higit sa kahit na anong sakit ng nakaraan. Ang araw ay tuluyang sumikat, nagniningning sa ibabaw ng asul na tubig, habang si Maricel at Gabriel ay dahan-dahang naglalakad palayo. Hawak ang kamay ng isa't isa patungo sa isang bagong kabanata na puno ng liwanag at tunay na pag-ibig.